at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagaban. O kaya mga kaibigan, maging matuwid na tayo. At ito sa mga kaibigan, isa din ito sa magbigay sa atin ng inspirasyon. Itong sa Matthew, at famous na talata ito mga kaibigan. Palagi natin itong maririnig. Matthew 11 verse 28 to 30. Sabi dito sa Matthew chapter 11, 28, "Come unto me, and ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Si Jesus Christ po ang nagsabi niyan mga kaibigan, na magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papahingahin. So, mga kaibigan, kung kagaya nga ng sabi ko, kung magbasa tayo ng Biblia, pag nanghihina tayo mga kaibigan, basahin lang natin itong mga talata, magkakaroon tayo ng kalakasan dahil ito ay word for our spirit. Kung bakit tayo nanghihina, our spirit is become weak mga kaibigan. Kung malakas ang espiritu natin, malakas din ang katawan natin. Pwera lang kung may sakit yung sakit na physical sickness kasi syempre hindi makayanan ng katawan yon. Pero may mga nagkasakit na ang kanilang katawan ay mahina, ngunit ang espiritu ay malakas. Mayroong mga ganyang sitwasyon mga kaibigan. Ngunit paano na lang, mahina na ang ating katawan, mahina pa ang ating espiritu, wala na. So kailangan natin pakainin ang ating espiritu mga kaibigan sa salita ng Diyos. And sabi dito sa verse 29 ng Matthew 11, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." O mga kaibigan, ang ating kaluluwa ay makakasumpong ng kapahingahan mga kaibigan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Sinabing ganun mga kaibigan. And learn of me. Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Agoy, nakakatats. Itong mapagpakumbabang puso mga kaibigan, minsan, lagi ako nagre-reflect sa sarili ko talaga. Meron bang, minsan inaano ko ang sarili ko kung meron bang problema sa sarili ko na I'm arrogant, mayabang ba ang dating ko sa pag nagsasalita ako, ay mayabang ba ako? Kasi si Jesus Christ ay, sabi nga niya dito sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, no? Sana ganyan din tayo, mga kaibigan. Yung mapagpakumbabang puso, minsan, hindi natin alam na nagsalita, may nasasaktan na pala tayong tao, And then, minsan, hindi man natin sinasabi, pero sa ating sarili, mga kaibigan mismo, dahil the very deceitful part of our body is itong puso talaga natin, mga kaibigan. Kaya mag-ingat tayo, mga kaibigan. Ako talagang naano ko na, sabi ko nga, si Lord talaga, alam na alam talaga niya ang pagkatao ko. Kahit sa puso ko, sa pag-iisip ko pa lang, iwan ko ba bakit na feel ko na alam ni Lord ang sarili ko na parang nakakahiya talaga. Sa totoo lang, nakakahiya. Pero minsan hindi ko maiwasan na magkakaroon ako ng yung siguro yung may makikita akong tao na nakakatawa kasi kaya natatawa ako. Tapos may tao na parang yung bang dahil gumawa siya ng hindi siya karapat-dapat purihin ba? Yung parang ganun, napi-feel ko na alam ni Lord yun. Kaya sabi ko, kaya doon talaga ang puso talaga mga kaibigan, mag-ingat po talaga tayo dahil if our heart is pure, we can see God, di ba?
But I'm sure my heart is pure. Kaya lang, syempre, may mga pagkakataon talaga na as tao na minsan hindi talaga makagawa ng kagaya diyan kay Jesus Christ na perfect ang pagka ano niya yung bilang tao, no, si Jesus Christ bilang tao perfect ang pagkatao niya na wala siya talagang dungis, no. So tayo hindi kasi ganyan, kaya lalo na ako siyempre galing naman ako sa makasalanan tapos binago lang. Siyempre no, hindi ko talaga masabing very very perfect ako, pero God makes me perfect. Make us perfect. God make us perfect, mga kaibigan, through Jesus Christ. So yan at saka sabi dito sa verse 30 ng Matthew 11, for my yoke is easy and my burden is light, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasad. Magaan man sa kanya, mga kaibigan, actually, pero bakit hindi natin masunod ang sa Panginoon ay hindi naman siya yung mga tinuro niya sa atin na gusto niyang sundin natin. Hindi naman actually yan mabigat. Yung ngunit makipot, masikip lang siya ba? Mahirap nating sundin kasi yun nga ang kaligayahan natin, masaya tayo sa sa malaking daan, yung bang mas nag-enjoy talaga tayo sa mundo, no? Kasi pag about kasi kay Lord is spiritual na bagay kasi kaya kailangan talaga natin ng guide through the Holy Spirit, kasi yun po ang mag-guide sa atin na para po masunod natin ang kagustuhan ng Panginoon. Ngunit kung mayroon tayong desire na mapalapit sa Panginoon, sundin po natin kung ano po ang itinuro ng Panginoon at narinig ninyo po, dahil pag hindi ninyo po sundin, hindi ninyo po i-apply sa sarili ninyo po, ay magkaroon po yun ng parang side effect. Magkakaroon po yun ng side effect, mga kaibigan, dahil our spirit inside gusto mag-connect sa Panginoon, ngunit sa Diyos, no? Ngunit kung hindi natin yan pakinggan, ang side effect nun ay yun na nga, stress, hindi mo alam na parang mayroon kang panghahapo, yung bang hindi ka masaya, yung mga emptiness, yung mga ganon, ang ating mararamdaman, mga kaibigan. So, kagaya doon sa sinabi ni King David na pag tayo ay nababagabag, pag magbasa tayo ng Biblia at may alam tayo na sa salitang mag-inspire sa atin, basahin natin. Kagaya dito sa Philippians, mga kaibigan, Philippians chapter 4. I hope na-encounter na ninyo itong mga words na ito, mga kaibigan. Philippians chapter 4 verse 6. Sinabi dito, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, and let your requests be made known unto God. 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. So yun po, mga kaibigan, wag po tayong mabagabag, mga kaibigan. Kung nagbagabag man tayo, sinabi na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kung nababalisa man tayo, mga kaibigan, lang tayo magdasal. Dahil sinabi, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing. So kailangan talaga natin dumaing, mga kaibigan. Kung nasa sa inyo po, kung naniwala po kayo na may Diyos, pasako po tayo, mga kaibigan, pasako po tayo sa Panginoon.